Kung nagtitingin ka ng first big bike mo at nasa radar mo yung Dominar 400, nasa tamang video ka. Pag-uusapan natin dito yung tatlong version, ano yung differences niya, hindi mo na kailangan pumunta sa iba't ibang video. Welcome back to our channel. So today, meron tayong Kawasaki Dominar 400 UG2. Ito yung pinaka huling version niya or yung latest model na meron. So, ang Dominar 400 ay merong 4-stroke dual overhead cam, single cylinder with DTSI na technology. Ang displacement niya is 373cc pero 400cc na tong UG2 sa OR niya or sa CR niya sa LTO. Meron tong liquid cooled or isa tong liquid cooled. Maximum horsepower is 40 at 8,800 RPM. Maximum torque at 35 Newton meters of torque sa 6,500 RPM. Meron tong 6-speed gearbox. Front suspension niya is telescopic na, 43mm. Rear suspension niya is adjustable. So, dual disc brake to, front and rear. Yun yung pinaka-basic specs niya. Ngayon, pag-uusapan natin dito, as I've said sa start ng video, is yung kanyang tatlong version. Kasi ako, talagang tumitingin ulit ako ng big bike ko na bibilhin. Ngayon, isa si Dominar 400. Sa mga nakikita ko na pwedeng bilhin as a big bike na gagamitin mo all around. So, kailangan kong pumunta sa video na ganito. Papanoorin ko yung video ng UG2, ng UG, ng version 1, ng version 2. So, dito, ibibigay ko na lang sa inyo yung pinaka-basic na differences niya para nandito na lahat yung info. Okay, bago pala tayo mag-start do sa differences ng tatlo niyang version or tatlo niyang model, si Dominar 400, based sa research ko at sa alam ko, meron lang siyang dalawang color, which is yung blue at itong color black. Now, pag-usapan natin yung unang-unang version niya, which is Bajaj 400 or Dominar 400. Again, it's a Bajaj Dominar 400 which started dito sa Philippines noong 2018 at nag-last siya until, may mga model kasi siya until 2021. Malalaman nyo yung mga specs niyan pag-uusapan natin yung tatlong model. So, sa unang model, which is yung Bajaj Dominar 400, medyo nagka-issue yan. Honestly, hanggang ngayon, issue pa rin siya sa mga version 1 or yung Bajaj Dominar 400. Kasi, 373cc siya, pati dun sa ORCR, pati dun sa papel sa LTO. So, ang naging solusyon nun, ipinapalakad ng mga bumili or ng mga owner yung paper sa LTO. Pero karamihan ng binibenta sa market, para sa mga bumibiling katulad ko, para alam nyo, na kailangan nyong i-check yun. Yung Dominar 400 na version 1, yung papel niya sa LTO, 373cc lang. So, ang ibig sabihin no, napakasimple lang, hindi siya expressway legal, which is yung first model, unless pinaayos na nung may-ari yun sa LTO. Okay, and another indicator na ang binibili nyo is yung version 1 or yung unang Dominar is yung disc brake nyo is nasa right side pag nakasakay kayo sa motor. Another indicator is yung screen sa tangke. Pag version 1, yung display niyan colorful, like yung mga check engine nyo, yung high beam nyo. So magiging siyang may blue, may orange, hindi siya light color na ganyan. Okay, alam ko naman na gusto nyo makita yung ride ng Dominar 400. So, i-ride na natin habang nag-uusap tayo. Another info about dun sa version 1 or yung unang Dominar is 183 kg siya. At ang price niya before is 165,000 pesos as brand new. Okay, ngayon,
pag-usapan naman natin yung second version, which is the Kawasaki Dominar 400 UG. UG is upgraded version. Yun yung ibig sabihin ng UG sa mga gustong malaman. So ngayon, si Dominar 400 UG, pagdating ng 2022, hindi na siya dinadala ni Bajaj dito. Naging na siyang supplier. Ang supplier na niya dito sa Philippines is Kawasaki. So branded na siya ng Kawasaki. Kaya sabi ko, Kawasaki Dominar 400 na yung version 2, which is yung UG. Actually, pangalawa siya na model. Parang ganon yung nangyari. So sa UG or sa Dominar 400 UG, nasa left, unang-una yung indicator doon, pag nakasakay kayo sa motor, nasa left na yung disc brake nyo. Pangalawang difference niya doon sa unang model, dual overhead cam na to instead of shock. Tapos, bumigat siya ng konti pero mas tumaas naman yung torque and horsepower. Pero bumigat siya as 193 kilograms na. Okay, pagdating ng Dominar 400, which is 2022, yung UG, white na yung screen nyo sa tangke. And ang price point na nito nung brand new siya is 199,000 pesos. Ngayon, yung version 3 or yung Kawasaki Dominar 400 UG version 2. Pero siya yung pinaka-latest and yung pangatlong model. So sa UG2, ang naging difference lang naman niya is meron na siyang handguard, which is itong motor na yon. Taller yung windscreen, pero aftermarket na to, so hindi na yan yon. Top box bracket sa likod na may parang maliit na sandalan para sa passenger nyo. And yung price niya is 209,000 pesos na for cash. And of course, pag-usapan natin yung first impression ride natin sa Dominar 400 UG2. Unang-unang nagustuhan ko dito is yung sound niya. Napaka-bassy nung tunog kahit single cylinder. Hindi ko alam kung dahil dock siya, pero yung tunog niya, number 1 yun kung bakit ako bibili ng Dominar 400. Pangalawa, honestly, pinagsisisihan ko na bumili ako ng brand new na KTM, but hindi pa to yung binili ko. Kasi, mas komportable yung sitting position niya, mas komportable yung upuan niya, mas stable siya sa daan. Mas stable to sa daan because yung weight niya, of course, mas mabigat siya, which is, I think, nasa around 209 kilograms, kung di ako nagkakamali. Pero napakaganda nung handling niya sa daan. So, yung power niya hindi naman nabibitin eh. Nandun yung speed, nandun yung power, nandun yung torque pag kailangan mag-overtake. Mas mukha na siyang big bike at mas malaki na yung presence niya sa daan compared do sa KTM. Bakit ba pinipilit ko siyang i-compare do sa Duke 390? Kasi same sila ng engine and si Bajaj din kasi yung gumagawa ng KTM before. And based sa pakikipag-usap ko kanina dun sa may-ari, kasi pagdating ko talagang narinig ko yung fan. Sabi ko KTM sa utak ko. Pero siya daw, at least sa experience niya dito sa Dominar, never pa siyang nag-overheat. Doon pa lang, selling point na agad yon. Kasi honestly, hindi sinasabi ng mga ibang vlogger or ibang narinig yung review. Yung Duke 390, at least yung Duke 390, hatawin mo nang walang tigil yon. Kahit naman yung mga nag-Ironman, kaya sila tumitigil sa daan kasi papatayin nung engine or nung ECU yung KTM Duke 390. Nag-overheat pa rin siya kahit yung pinakabago na 2023 na binili ko last 2023. Nag-overheat pa rin yun. Tumitigil pa rin siya. Hindi naman overheat na nasisira yung motor, pero meron siyang sensor na papatayin yung engine para magpahinga ka. Ito daw Dominar 400, walang ganon. Napakalayo na ng mga binahe ni Sir. 12,500 odo na to kung di ako nagkakamali na nabanggit niya. Hindi ko na rin na-check kanina. Thank you kay Sir sa pagpapatest ride sa kanyang Dominar 400.